And syempre guys, kung titikman natin, crispy. Masarap nito yung kukuha ka, sasaw-saw mo sa suka. Oh, kulang na lang ng beer. Tama? Tama. Tama. Sarap yun. Wow! So hey guys, no, gumagawa tayo ng fried isaw. Yeah. So yun ano, isa ito sa pinakamabenta dito sa street. Or isa ito sa pinakamabenta pagdating sa street food. Itong mga fried isaw. So again, hindi naman kamahalan yung puhunan niya. Ang per kilo nito, pag bibili ka ng hilaw nito is 85. So ipiprito mo, and after that, titimbangin mo. No? So dito ang pasihan namin, ang bentahan lang namin ito is 30 pesos for every 50 grams. And yun yung ating ibinibenta nga. Kilo, pumapatag na kami ang 450 grams. So sa isang kilo, kung bibili ka ng isang kilong hilaw nito, pumapalo ito ng 450 grams. Times 30 mo. So times 30 mo, yun ang gross na kita mo. So, very simple, ipiprito mo lang siya. Siyempre guys, kung meron kang crisping isaw, dapat meron kang masarap na suka. Yan. Yun yung ating ibinibenta in a daily basis. Ito, mabenta kasi nga ito dahil una sa lahat, mura lang, 30 pesos lang. And syempre guys, kung titikman natin, crispy. Pag na... Masa na ako kami yan. So dapat crispy ganon. Lumutang na yan, pag lumutang. So basihan mo, pag lumutang na, Yun na yan. yan na yan, crispy na siya. Magaan na siya eh. Kung magaan na yan. Bigat pa yan eh. Kaya nasa baba pa siya. Doon mo mini-measure kung pwede na hanguin or hindi pa. Lulutang. Pag lumutang na siya, ibig sabihin, yun na siya, crispy na siya. Nasa ilalim pa yan. Bigat So again, yung isang kilo niya, nilalabasan ng 450 grams. No, so 450 grams, tapos binibenta mo ng 30 pesos per 50 grams. So meron kang 185 sa isang kilo. Diba? Paano ngayon kung ikaw ay naka 3 kilo? So again guys, yung puhunan mo nito pag bibili ka ng isang kilo is 85 pesos lang. So pag naluto mo na siya and everything, so times 2 yung kita mo. No? So yun ang kagandahan. Sa isang kilo pa lang, what if naging 5 kilo yung niluluto mo? So, maganda ang kitaan. Tama? Tama. Tama. Ayan. So si Josh nga pala yung nagluluto nito. Ayan. Siya yung veteranong gumagawa ng mga fried chicken na to. And syempre, isaw. Ano sabi mo? Mabili yan, cementerio. Mangkutkutin eh. Okay. Anyway, ito nga, mabenta nga ito. Why? Kasi, ano to eh, typical na kutkutin ito eh. Walang pinagkaiba to sa balat ng manok. Ang mga nagkikita ng cementerio, puro fishball, kwek-kwek. Yan. Ang mga nandun ngayon. O yan, dahil lumulutang na siya. So
So, pihadong luto na to. Tama? Dapat ang customer natin na nasa cementerio eh. So, dahil lumulutang na yan, Okay na siya. pwede mo sabihin crispy na siya. Yan, no? Yeah. Wala na yung pula. Tingnan natin kung ilan ang papatakan nito. So, dapat pag nagninegosyo ka nito, ano ka, pag magpatikim ka, mga maliliit na portion lang. Kasi pag napasarap sila ng tikim, medyo malaking matatapyas na dun sa timbang. Ibuhos mo na kaya. Huwag may mantika yun sa ilalim. Hmm. Mamaano pa tayo sa paay. Ayun. Masarap nito yung kukuha ka, sasaw-saw mo sa suka. Oh. Kulang na lang ng beer. Tama? Tama. Tama. Sarap yun. Yun. So ngayon, titimbangin natin kung tama nga ba yung pinagsasabi nito ni Diyos na 450 ang kinalalabasan ng 1 kilo. Alright. 2 kilo yan. Ilang kilo ba to? Dalawa. 2 kilo? Dalawa yan. Ah, 900. 900. Dapat 900 grams? Hindi kasi pare-parehas yun ang bibila mo ng isa sa timbangan nila eh. Okay. Pero hindi yan pare-parehas. Kasi yung pag bumili ka sa iba-iba ng... Bakit biglang binabawi mo yung statement mo? Iba-iba kasi yung timbangan ng bili yan eh. Okay. May madaya, may ano eh. Pero capacity talaga niya 450. Ang 1 kilo. Kasi nga matagal mo na siyang ginagawa. So ibig sabihin, kalkulado mo na sa 1 kilo, 450 grams. Pag sa iba ka bumili, minsan 400 lang, 400 grams ng papatakan. So yun, 200. Unang salang. Sa ano na yan? 200, 120. So sa nagninegosyo ng isaw, mahalaga talagang tinitimbang natin. Kasi nga, doon mo malalaman yung kikitain mo. Huwag lang puro pre-taste. Yan. Pag puro pre-taste ka, yan. Sarabuan. At the end of the day, masisira ang buhay mo. Yan, 200 na yan. Lampas na, oh. Bawas para ano? 400. 400. 350 grams na lang. Pero natin yan. Yan. Natin Sige. yun. Yan talaga lahat to. Oh, 100. 150. Oh, 200. 200. 600. 600. Ba, mukhang papasok nga sa 900 ah. Pag nag-300 to. Pasok na. Dalawa talaga. Hindi ba kasi talaga yung timbangan ng mga ano dyan. Okay. Galing ko eh. 300 talaga yun. 300 oh. Oh, 200. 200. O di 800 na. 100 na lang. 100 na lang. Okay. Palagay ko pasok na sa 100 to. Sobra. Sobra pa. Sige po pa lang dyan eh. Oh. So ano yan? Panalo. 200 grams. Wala na. Lampas na. So 900. 50 grams to. 200 pa nga eh. Oh. 1,000 grams. 175. O so, 975. 975 grams. O yun. 2 kilo. Para sa 2 kilo. So isa-serve to ng almost 9 plus 9, 18. Tama ba? 18 na serve to, no? 18 or 19, ganyan. 18.5.
18.5 18.5. times 30. So 18.5 times 30. Marami mo. So yun yung sinasabi ko. Pag sinabing isaw, very attractive ka lang, sir. Sir, attractive ba sa inyo? Ano, masarap ba sa inyo yung isaw? Oo, masarap. Oh, kita mo na. Unang latag pa lang yan. Content. So, Lalagay ka na sa TV. so ano to, Diyos? Everyday, ubos naman to. Kasi siya, kulang pa nga eh. Oo, malupit. Bukas ang resto eh. Ibig sabihin, mga 3 kilo, 4 kilo, okay na. Ayun. Ayan boss. Ayun, oh, 50 grams, oh. Ay, masarap kasi crispy. Bopis po. Isang bopis po. Diba? So guys, siguro dito ko na lang tatapusin yung aking vlog for today para sa fried isaw business. And I hope na nagustuhan niyo ang aking vlog for today. And see you again in my next vlog. This is Devin the Great. Bye and God bless.